sa trading, forex or crypto, pare-parehas lang yan. Basta marunong ka magbasa ng chart, marunong ka mag-antay, no? Natawag na patience and waiting, marunong ka ng proper positioning kung magkano i-risk mo. Alright, so nasa proper positioning. So dito kung makikita mo siya, okay, day, no? Sa araw-araw may palo yan, no? So aantayin mo lang yung ako hinantay ko sa 5 minutes yung palo niya. Okay, yung exact palo niya. So let's say 1 hour. Okay, sa 1 hour. Sa 1 hour makikita mo may guhit ako dito. So makaka-relate ka kung matagal ka na nag-trade. Okay, kung hindi. So ganito yung principle, kung whatever time frame dapat mag-aabang ka ng breakout. Ibig sabihin sa 1 hour may breakout siya na magla-lock in siya dito sa guhit na to. Okay, sa blue to. Ibig sabihin yung candlestick is naka-close. Okay, and then pag naka-close na yung candlestick, mag-aantay ka lang ng retracement. Okay, so maybe hanggang dito o dito, and then may stop loss ka dito. Ibig sabihin yung pag may breakout dito na strong, na nag-close yung candlestick na buo, okay, babalik yan dito or dito. Meaning pag nag-place ka ng order mo dito, na pwede kang manalo ng ratio na 1:2:4. Okay, and pag nag-stop loss ka, ibig sabihin a little portion of your money, no, hindi yung kabuuan, is pwede siyang mag-loss ng onte. Okay, so ganun siya. So by frequency, aantayin mo lang araw-araw. Okay, and sa loob ng isang araw may palo naman yan, 2 to 3 na palo. Okay, so kung hindi ka makantay, that's when people mostly lose. Okay, it's all about skills, no? So hindi mo hinahabol, so mag-aantay ka lang ng confirmation. So ganun kadali. So kung makikita mo dito, ganyan lang forex trading. It's more about skill. Hindi ko alam yung ibang mga nag-investment na scam or ano. So talaga siguro sinasadya nila mga scam lang. Pero hindi scam ang forex trading. Okay? You need to have the skills para mag-grow yung pera mo. And if you don't have the skills, and matatalo yun lang yung pera mo. Pero hindi siya actually biglaan, no? Kailangan alam mo i-manage yung pera mo and meron kang skills. Okay? Kumbaga, you should be professional at what you do before you even win. So ganun kadali. It looks like madali dahil siyempre ako minaster ko na. So yun. Okay, so depende sa balance mo, sa amount ng pera mo, kung ano yung tawag nila is the lot size, no, yung positioning ang tawag nila. Kung okay, for example, positioning, meron kang 100,000, okay, gawin ko ng peso, no? Kasi kung 1 million pesos, okay, kasi maglalagay ka ng 5,000, no, para i-risk. Yung 5,000 mo, pag pumalo, once na nakuha mo ng confirmation, tapos nag-retrace, tapos pumalo siya rito, let's say yung 5,000 mo, nag-grow siya nag-add siya ng 5,000, let's say times 3, okay, nag-add siya ng plus 15,000, okay. Pag naman nag-loss ka, let's say yung nag-loss ka lang ng 5,000, so ganon. So depende nga sa balance mo, okay, at sa skills mo. Okay, so yung 1 million mo ngayon, nag-add ka na agad ng 15,000, okay. So pwede naman 100,000 yung pera mo, nag-risk ka ng 2,000, okay, nag-loss ka ng 2,000, pero pag nanalo siya is 10. Okay, so pero kung alam mo nga basahin by frequency, okay, mag-win ka ng 10,000, mag-lose ka ng 1,000, mag-win ka ng 3 times 30,000 in a day, so may 90,000 ka, mag-lose ka na lang ng 5,000. So over the period of time, okay, 1 month, 2 months, 3 months, nag-grow mo yung pera mo. Okay, so it's a real business. I hope you get the math behind it.